Hi guys, okay, so another day, another free energy na naman kasi nga ang ganda ng araw ngayon, ang lakas ng araw ngayon. Malisangan, so eto, si Thunderbox ay siyang nakasala ngayon at si Day ay alas 12 pa lang yan ay fully charged na siya. So dilipat ko ngayon dito. So ang kagandahan kasi dito ay habang ginagamit mo siya, na-charge mo rin kasi hybrid yung kanyang inverter. Ayan, fully charged na yung isa. Ngayon ay ito 27.1, almost fully charged na siya. Ayan. So ang ginagamit natin ay si Thunderbox. So may nagsuggest kasi sa akin noon. May nagtanong sa akin, "Hindi ba't di ko papasukin ang pag-install ng ganito?" Meaning yung magbenta siguro tapos mag-install. Ganito kasi yan guys. Meron din noon gustong magpa-install sa akin. At sa una ay verbal agreement lang muna. Yeah. Mabuti at hindi natuloy kasi nga dito sa amin ang kuryente dito sa amin ay pasulput-sulput gaya ngayon, brown out. So kapon pa yata kasi may nabaling poste. Malamang ngayon ay maaalala na naman noon, pero ayoko na. Mahirap kasi. Mahirap mapasubo. Kaya hindi ko pinapasok yung installation dito kasi nga hindi biro yung puhunan sa ganito. Tapos pag nakabili ka na ng gamit, biglang hindi. Mahirap din naman. Pwede siguro yung down payment ng kalahati. Tapos saka na lang full payment kapag naka-install na. Kaya lang kasi ang hirap pasukin yung ganitong negosyo. Lalo kung baguhan na papasukin yung ganito. Kahit na meron na tayong background sa installation, ang problema talaga si kapital, pinansyal. Mahirap mapasubo. So ganun, urong sulong. Kasi nga hindi basta-basta ang punan nito or ang gastos. Naintindihan ko rin naman eh. Kasi nga sabi nila, okay naman ang kuryente, ba't ka pa magso-solar? Eto ngayon, wala na naman. Brown out na naman. May genset nga, kaya lang magagamit mo lang yung genset sa gabi. Limited hours lang. Sa araw, di ka naman ikaw, kung gustong gumastos ng gasolina, maghapon magdamag, sa ganito, may araw, diretso lang siya. May kuryente or wala, diretso lang siya. So wala kang gastos sa konsumo. So ito si Pau Pau ay subukan natin. So yun yung nakakainis na verbal agreement na kapag nakakontak ka na sa mga bibilhan mo tapos nagpuyat ka ng ano-ano mga estimate, tapos pagbalik mo kakabot na sa ulo at hindi na daw muna. Nakakainis yung gano'n na ugali ng tao. Bagay, verbal agreement. Akala mo parang totoo na gusto pero hindi pala. So ako naman ay hindi na. Ayoko na. Nakakatawa yung usapan namin na gusto ko. Tapos pag lalatagan mo na ayaw. Gusto ay maganda yung setup 24/7 pero mura lang. So pindutin natin dito kasi meron siyang switch dito na para sa BMS dito. Ito po ay yung si Orient Power, yung gamit ko pa rin noon. Fresh na fresh pa to kasi ang nagamit ko lang dito almost 130 yata, 30. So pag na-switch na to, saka lang may lalabas na kuryente sa kanyang output dito, terminal. So kahit walang breaker, pwede lang. So 12 volt from Orient Power, 12 volt 230 AH 12.8
Ayan. 2,944 watt hour. So, yun po yung dahilan kaya hindi ko pinapatos. Kung may magtatanong, ay ayoko na. Kasi mahirap. Matagal yung usapan. Agreement. Tapos, verbal agreement lang siya. Tapos, sayang lang yung oras. Subukan natin kung gagana pa siya. Ayan. Banda na yung inverter. Okay. So, active pa siya. Still alive, still kicking. Ang maganda kasi dito kay Pau Pau, mababa yung kanyang starting voltage. 24 setup yata nito. May nagsabi sa akin na hindi daw, parang hindi daw totoo na 30 volt yung kanyang starting. Kasi nga pag naarawan na yung solar panel niya, ayaw mag-start kahit naka-off yung system. Eto, pag kahit naka-off yung system, magcha-charge. So yung 24 volt ay hindi, kailangan itaas mo. Malamang nasa 50 or 60. So nagdagdag siya ng solar panel. Ayan, kahit hindi mo na i-on or i-reset, magcha-charge na siya. Gumagana pa siya. Ang akala kasi ng mga buyer, ito po yung totoo. Akala kasi nila, ang solar panel ay useless na pag may kuryente. Hindi po. Iyan po ay hindi mo binabayaran. Kahit may kuryente pa, may grid, at may solar panel ka, hindi po sayang. Hindi gamitin mo siya ng gamitin. Yan, sulitin mo. Huwag kang gumamit ng grid. Kasi yan, babayaran mo yan dito. Libre yung araw. Gamitin mo ng gamitin. Sulitin mo para mabilis yung ROI. Yan. Akala kasi nila, unlock pa yung atangay. Sabi nila, anhin ko pa yan, may grid na. Ayan. Ikaw, kung gusto mo mag-grid, kahit may solar panel ka, may solar setup. Sa akin kasi, kahit may grid, di ko ginagamit, di ko pinapapasok dito. So, saka lang ako mag-charge sa grid kung talagang diretso na yung kulimlim, mababa na yung level ng battery. So, saka lang ako mag-charge. So, ngayon, fully charged na. Ito, matagal na rin hindi ko chinarge to pero hanggang ngayon, meron pang laman. 13.5 pa rin. So, hindi po sayang kasi kapag ang setup natin ay naka-lithium iron phosphate. Pero pag naka-flooded ka kasi, oras na natubigan na yan, lumalakad na yung time niya. Kahit yung gel type. Yan. Sa kwan kasi, lithium iron, kung ano talaga yung lifespan niya, yun yung magagamit mo. Para sa akin, basta yung mga pre-made. Hindi ko alam. Hindi ko pa kasi na-try Pero ang na-try ko kasi yung mga use. Hindi ko alam yung mga bago. Mahirap kasi ma-identify yung mga bagong cell. So yun, nagagamit ko siya. Kahit brown out, may kuryente si Juan Dilasag. Hindi sayang. May mga lumang 20 pa tayo dito. Sa mga gustong bumili ng 20 pesos na luma, yan malapit na yan. May extinct. Ginamit ko pa rin yung mga filter. Fully charged na to. Yun nga lang talaga hindi ko siya ginamit. Ito muna. Dito kasi ay pwede ako mag-transfer ng kuryente na hindi namamatay. Ganito ang ginagawa. Subukan natin.
wala nang solar muna kasi kinacharge natin yung isa. Okay, medyo matagal nga lang. Ngayon, na-on na natin yung day. Automatic yan magta-transfer. Tapos, syempre, hindi ko tinatapon yung manual kasi sakaling may problema, yan ang takbuhan natin. Hindi tayo magtatanong-tanong kung sino. Ganda lang kasi dito, pwede siya as a power station. So pwede kong ilipat, punta ko dun sa dulo, lapit ko dun sa ano, dyan o, sa may washing. Pero dahil nga sa mayroon namang ano, mayroon ng service outlet dito, so ginagamit ko siya sa washing at table saw. So nandito na o, nagamit ko yan dito. Naka-centralize naman na yung kanyang wiring. Kuan pa to, fresh pa tong battery na to. Ilang cycle pa lang yung nagamit ko dito. Kasi nga nung ginagamit ko siya, kuan pa 4 pa lang yung solar panel ko. So hindi pa siya talaga ano no, not fully functional noon. Pero nung unti-unti na kukumpleto ko na, yun. So kahit pa paano, nakaka 24/7 na kahit battery lang. Tagal nga lang mag-transfer. Wiring niya. Yung grid. Naka-monitor kasi ako sa grid. Kasi yung ano namin dito, yung converge. Pag walang grid, wala ding converge. So ang ginagamit ko sa ngayon ay data. So pag meron ng grid, meron na ring convert. So yan. Pansin nyo, automatic siya. Diba? Ngayon ay dahil sa ang ginagamit ko ay si Thunderbox DC, Thunderbox muna. Automatic yan, nalilipat. So kung ano yung i-on natin sa kanya, automatic siya maglilipat. Yan. Naka-priority kasi kay day. Okay? Basta i-on natin si day lilipat siya sa day. Tapos pag pinatay natin si day lilipat sa Thunderbox. Basta naka-on si Thunderbox. Ayan, huwag ka maglilipat ng mga breaker hanggat hindi naka-on ang isa. Kasi nga, syempre ba-brown out ka. Ganda nga kasi nga yung mga ATS na ganito. Mga year 2010, 2012, wala pa yan. Hindi pa usang ano, online. Wala pang mga ATS na ganyan. Mahal pa nun. Diba? So hindi siya sayang. Sa mga natatakot na sayang yan kasi meron ng grid, hindi po sayang. Meron man or walang grid, hindi po sayang yan. Huwag mong gamitin yung grid. Pinatay na natin.